It's almost 3 PM now. Yung pagsusuot ng boots. Sa akin, hindi ko po favorite ang white. Ako lang yata ang millennial. And for the record, hindi rin ako natatakot. Holiday nga. So yan. Na foreign employee, non-EU national na nag-work dito. Tapos, but of course, nag-iba yung takbo ng buhay ko nung na-meet ko si Lighty kasi so nung bandang October, may balon pala dito. Baka ice candy ka na bukas. Uwi na tayo ng bahay kasi dumidilim na po. It's just temporary. Siguro kahit magsisigaw ka dito, walang makakarinig. Ito po ang sitwasyon ng aking paa. Okay po, salamat po ulit sa pagsama sa akin dito sa gitna ng kagubatan. Another short update after 1 week ng paglipat ko sa Europe from South Korea. Annyeong and welcome to another video. Today is Saturday and it's currently -3 outside and it feels like -13. So samahan niyo po akong maglakad-lakad. It's almost 3 PM now and maghapon lang ako nagstay sa bahay kasi nga po sobrang lamig and naisip ko bakit hindi tayo lumakad sa isang park? So, itutour ko po kayo dito malapit sa ating apartment. Merong forest na malapit dito. So, i-check natin. As you can see in the background, tapos na rin po ako maglaba. And nakapag-breakfast and lunch na. So, samahan niyo po ako kasi medyo nakakainip dito sa bahay. And ayoko naman maging couch potato. Yung mga damit ko binili ko sa Uniqlo kasi wala daw pong Uniqlo dito. Outer puffer jacket. So yan, hindi na ako lalamigin ito. So wala naman tayong balak talagang puntahan or gawin. Gusto ko lang talaga mag-walk outside. Yung pinakaayaw kong gawin kapag lalabas ako ng bahay, yung pagsusuot ng boots. Sobrang taas po ng boots na to. It's an essential kapag winter. Kung ayaw mong lumubog yung paa mo sa snow, dapat naka-boots. And ayoko rin yung feeling na basa yung paa dahil sa snow. Kapag ang suot ko is yung mga rubber shoes lang, hindi siya waterproof and pinapasok siya ng snow sa loob. So yan, after 5 years, nakasuot na tayo ng boots. And ang isa sa mga namimiss ko sa South Korea, alam niyo po ba? Yung digital na key lock or na keypad. Kasi po dito sa Europe, ang gamit nila is yung traditional na key and lock. Kagaya nito. So, lagi ko dapat dala itong mga susi. Main key sa door, tapos ito yung key sa aking mismong room. And yung key para sa sa mailbox. At pababa na tayo. Sama na po kayo sa paglalakad ko. Puting-puti tayo for today's video. Hindi ko po favorite ang white. Kapal pa rin ang yelo, kaya ganito po ako maglakad. Ayan o. Buti na lang, kiniklear nila yung yelo sa highway kagaya nito. So, susundan ko lang si Google Maps para sa direction doon sa park. First time kong pupunta doon. So, yan yung apartment ko. Tapos, diretso lang tayo dito. Hopefully, tama yung direction ko. It feels like -13 ngayon. Kaya parang mali na naman ang decision kong maglakad. Lamig. Tingnan nyo naman, puting-puti. Andito na tayo. Tingnan nyo naman. Para tayong nasa Nami Island. Sana wala akong makasalubong na wild animals. Kung meron man. Ang ganda. Tingnan nyo. So, nandito tayo sa isang public park malapit sa bahay ko. And so, hindi pa pala ito yung center. So, ang gamit ko ngayon ay Google Maps. At isang kamay lang yung functional kasi sobrang lamig. Marami mga naglalakad dito, usually matatanda. Ako lang yata ang millennial. Tingnan nyo, sa sobrang kapal ng forest. I'm not sure kung nakikita nyo sa video but parang ang dilim dito. Dahil makapal yung mga puno. Hindi masyadong nagpe-penetrate yung sunlight sa forest. Ang kapal din po ng snow. Dahil nga malamig dito sa area na to, hindi mabilis matunaw yung snow.
And for the record, hindi rin ako natatakot. Kahit mag-isa lang po ako dito ngayon. Um, May mga nagtatanong po, nasaan si Lighty? Bakit ako lang mag-isa dito ngayon? Nagkaroon po kasi ng problem sa visa. Sorry kung tumutulo yung sipong ko. Sobrang lamig. So sa mga nagtatanong bakit po hindi ko kasama si Lighty sa pagpunta dito. Nagkaroon po kasi ng problem sa visa ko. Dapat after the wedding, sabay po kaming magta-travel sa Finland. Doon po yung honeymoon namin sa Helsinki. Tapos since malapit po ako sa Helsinki, dapat dediretso ako dito. Kasama siya para maghanap po ng bahay and all. Unfortunately, na-delay po yung visa ko. So di ba kung matatandaan nyo, galing ako ng Japan. Nag-apply po ako doon ng visa and na-delay po yung processing. So yun, na-cancel yung honeymoon namin and eventually hindi rin po siya nakasama kasi limited yung holiday niya. So yun, ayun yung story nun bakit wala si Lighty dito sa ngayon. Ang ganda rin ng view dito oh. Mukhang pare-pareho pero nasa ibang location na po ako. So let's have a mini Q&A habang naglalakad po tayo dito sa snow, sa forest. Ano po yung first impression ko sa mga tao dito? Just like their weather, I think they are very cold in the beginning. Hindi sila palabate, hindi sila pala smile. And I can understand because I'm a foreigner and siguro dahil konti lang din naman yung foreign employees sa company. And ako yung, for the record, ako yung second na foreign employee, non-EU national na nagwo-work dito. Nakikita ko na they are very individualistic. And nag-research ako kung paano ako makakapag-create ng network or ng friends. And tao dito, in the beginning, they are quite cold. But once you have established a connection, they are actually very friendly. So, inaaral ko pa yung human behavior nila. Kung paano sila mag-work, ano yung style nila. At the same time, pinapakilala ko rin yung sarili ko. Kung sino ako, kung ano yung kakayahan ko, ano yung maiko-contribute ko, what can I bring to the table. Ayun yung mga pambato naman natin. Tapos, ini-introduce ko not only myself as a scientist, but ano yung culture na meron ako from Korea and from the Philippines. Kasi, yung naging training ko naman is from South Korea eh. So, ayun yung maishashare ko sa kanila kung ano yung natutunan ko from Korea. So far, sobrang saya ko sa bago kong adventure, sa bago kong journey dito. And as you can see, nag-enjoy po ako sa sobrang lamig na weather. I must say, this place is a heaven for introverts kasi nakikita nyo naman, ako lang yung tao dito sa forest. And masaya ako kasi I feel connected with the nature and nakakapag-relax ako. There's work-life balance as compared nung nasa Korea ako na work lang. But of course, nag-iba yung takbo ng buhay ko nung na-meet ko si Lighty kasi lagi kaming nagde-date, lagi kaming gumagala, pumupunta sa mga cafes, restaurants. And yeah, ayun yung mga isa sa mga nami-miss kong so far. Yung moments kasama si Lighty. But overall, I'm happy with my decision na mag-move dito. And I'm also happy sa bago kong work, bago kong role, bago kong job. So maybe I will have a more in-depth discussion or chat with you kapag talagang stable na ako. So far, natapos ko yung first week dito. And puro meetings. I'm still in that stage na I'm still getting to know my colleagues. Ano ba yung mga dapat kong gawin ko, ano yung hindi ko dapat gawin. So it's like an introduction to the whole company. Tapos, welcome to Nami Island. Nami Island ba talaga ito? So kwento ko na rin kung paano ako nakapunta dito. Bakit nga ba ako nasa gitna ng kagubatan? Bakit nasa puro yelo ako? So nung bandang October, in-announce na hindi na po ako mare-renew
yung kontrata ko sa South Korea ay mag-e-end na ng January. So bilang kakasal ako noon, nagpanic ako. Parang everyday akong puyat sa pagsisend ng CVs and ng job application ko. Halos everyday akong nagsusulat ng cover letter and naghahanap ng potential employer. May balon pala dito. So kung sakali gabi ka dumating, tas nahulog ka dyan, good luck. Baka ice candy ka na bukas. So base sa aking research, itong bansang ito ay isa sa mga underrated na bansa sa buong Europe and sa buong mundo. Uwi na tayo ng bahay kasi dumidilim na po. So far, masaya po ako sa decisions ko sa buhay. Although magkalayo po kami ni Lion but hindi naman po siya permanent. It's just temporary. So alam ko na magkikita ulit kami. And balitaan ko kayo kapag malapit na siyang pumunta. Ayoko namang maging dahilan para i-rush niya yung work niya. Kasi recently, nagkaroon siya ng award as Best Employee of the Year. So, maraming expectations bilang bagong yung best employee ng buong kumpanya. 'Di ba? Hindi ko rin naman ina-expect na after ng wedding ko ay aalis agad ako. Kasi ang plano ko naman talaga is magstay in Korea in long term. Ayan. Siguro kahit magsisigaw ka dito, walang makakarinig. Ito po ang sitwasyon ng aking paa. Maputik, mayelo. Okay po, salamat po ulit sa pagsama sa akin dito sa gitna ng kagubatan. Thank you for joining me sa paglalakad. And i-end ko na yung vlog dito. So it's just another short update after 1 week ng paglipat ko sa Europe from South Korea. Gusto ko lang sanang itanong sa inyo kung susuportahan niyo pa rin ba tong YouTube channel ko kung hindi na po Korean content yung fini-feature ko. So yun lang po ulit and maraming salamat. Sana ay nag-enjoy kayo dito sa paglalakad natin. Hindi po ito Nami Island. So nandito na tayo sa bahay. So isang masamang balita. Dahil nag-stay tayo sa labas ng sobrang tagal, ganito yung nangyari sa kamay ko. Ganito po kalamig dito. Sabi ko naman sa inyo, hindi ko na ma-feel yung kamay ko. Sobrang dry po ng hangin. Nagda-dry din yung skin. And kapag dry yung skin, mas sensitive siya. Yan ang nangyari. Ang nangyari, pagbunot ko ng susi from my bag, tumama po yung dry skin. Kaya pala pagtanggal ko ng kamay ko, may nakita akong red dito. Sabi ko, saan galing yun? Kakalaba ko lang naman jacket ko. Yun pala, sugatan na ako. Hindi ko pa alam. So pagdating ko ng bahay, meron akong wardrobe dito sa kanan. Para lang po yan sa mga outer jackets. Kasi ayoko siyang dalhin sa loob. Masyado siyang malaki and mabigat. So imagine, ganito yung dinala ko from Korea. Napakadami, makapal pa.